loob ng maraming siglo, ang South China Sea ay isa sa pinakamahalagang ugat ng pandaigdigang kalakalan. Isang mahalagang ruta na tinahak ng mga manlalakbay, mangangalakal, at mga kolonyalistang kapangyarihan mula pa noong panahon ng mga Kastila, Briton, Olandes, at Portuges. Ginamit nila ang karagatang ito bilang daan ng impluensya at pagpapalawak ng imperyo, pinatibay ng mga digmaan, kasunduan, at komersyong bumalot sa rehiyon. Subalit sa makabagong panahon, hindi na ito simpleng lugar ng paglalakbay at kalakalan. Sa halip, ito ay naging pusod ng tensyon at tunggalian sa pagitan ng mga makapangyarihang bansa na kapwa naghahangad ng dominasyon sa isa sa pinakamahalagang daluyan ng ekonomiya sa buong mundo. Hindi lingid sa kaalaman ng international community ang kontrobersyal na tinatawag na Nine Dash Line ng China, isang makasaysayang batayan na iginiit ng Beijing upang angkinin ang malaking bahagi ng South China Sea. Ngunit noong taong 2016, tinuldukan ito ng Permanent Court of Arbitration sa The Hague sa pamamagitan ng isang makasaysayang ruling na nagsasabing walang legal na batayan ang China sa kanilang malawakang claim. Sa kabila nito, hindi natinag ang China. Sa halip na sumunod sa hatol, lalong pinabilis nito ang konstruksyon ng mga artificial islands at military bases sa mga bahura at islang saklaw ng mga pinag-aagawang teritoryo. Ang mga istrukturang ito, na mistulang fortress sa gitna ng karagatan, ay hindi lamang simbolo ng pagsuway, kundi isang tahasang banta sa prinsipyo ng freedom of navigation na pinangangalagaan ng mga pandaigdigang alituntunin. Dahil dito, unti-unting bumuo ng panibagong estratehikong alyansa ang mga bansang nababahala sa mabilis na paglawak ng impluwensya ng China sa rehiyon. Ang tinatawag na Squad na binubuo ng Estados Unidos, Japan, Australia at ang Pilipinas ay isang lumulutang ngunit matatag na koalisyon na layong protektahan ang seguridad at kalayaan ng mga daanan sa karagatan. Sa gitna nito, ang Pilipinas ay hindi na lamang basta nanonood. Noong Disyembre ng 2024, pinirmahan nito ang isang makasaysayang kasunduan sa Japan, isang Reciprocal Access Agreement na nagbibigay pahintulot sa pagdeploy ng puwersang militar sa lupa ng isa't isa sa panahon ng pangangailangan. Isa itong konkretong hakbang ng Pilipinas patungo sa mas matatag na papel sa regional security architecture. Ngunit sa kabila ng pinapakitang pakikipag-ugnayan at kooperasyon, marin pa ring pinapaalala ng pamahalaan ng ating pambansang paninindigan. Ayon kay Defense Secretary Gilberto Teodoro, ang konstitusyon ng Pilipinas ay mahigpit na nagbabawal sa paglahok ng bansa sa anumang agresibong hakbang militar. Hindi maaaring maging instrumento ng digmaan ng Pilipinas, maliban na lamang kung ito ay para sa pambansang pagtatanggol. Gayunpaman, iginiit rin niya na hindi ito nangangahulugang mananatili tayong pasibo. Sa halip, ipinaninindigan ng Pilipinas ang karapatang ito na ipagtanggol ang sarili, ang ating soberanya, at ang rule of law sa kabila ng masalimuot na kapaligiran ng rehiyon. Hindi na nagpapakulong ang Pilipinas sa papel ng isang pawn sa mas malawak na laro ng mga makapangyarihang bansa. Sa halip, unti-unti itong lumulutang bilang isang aktibong manlalaro, isang bansang may boses, may posisyon, at may pakialam sa kapalaran ng Indo-Pacific. Subalit hindi rin maikakaila ang mga limitasyong hinaharap nito. Ang kawalan ng sapat na military capacity upang lumaban sa mas makapangyarihang bansa ay patuloy na hamon sa ating pambansang seguridad. Sa harap ng mga ito, malinaw na ang kasalukuyang direksyon ng Pilipinas ay patungo sa pagbuo ng mas matibay na kooperasyon at mas matatag na estratehiya upang masiguro na hindi ito muli maaapi o madodomina, gaya ng nangyari sa kasaysayan. Habang patuloy ang pag-init ng tensyon sa Indo-Pacific, hindi na maikakaila ang lalim ng partisipasyon
at interes ng iba pang mga bansang lumulutang bilang bagong puwersa sa rehiyon. Isa sa mga ito ay ang India, na sa mga nagdaang taon ay lalong pinatingkad ang presensya nito sa rehiyong ito sa ilalim ng kanilang tinatawag na Act East Policy. Lalo pang naging makabuluhan ang patakarang ito matapos ang matinding engkwentro noong taong 2020 nang maganap ang Galwan Valley Clash sa Himalayas. 20 sundalong Indian ang nasawi sa isang marahas na salpukan laban sa mga puwersa ng China. Isang pangyayaring hindi lamang nag-iwan ng sugat sa ugnayang diplomatiko, kundi nagbukas din ng panibagong yugto ng military modernization sa panig ng India. Mula noon, itinutulak na ng New Delhi ang mas aktibong partisipasyon sa mga usaping pansiguridad sa karagatan ng Indo-Pacific bilang bahagi ng mas malawak na layunin na balansehin ang impluwensya ng Beijing sa rehiyon. Para kay Indian Defense Minister Rajnath Singh, ang isang matatag na hukbong dagat ay hindi na isang simbolo ng karangyaan o prestihiyo, kundi isang mahalagang pangangailangan sa makabagong panahon. Sa kanyang mga pahayag, mariin niyang binibigyang diin na ang mga dagat ng Indian Ocean at Pacific Ocean ay hindi lamang likas na daanan ng kalakalan, kundi larangan na rin ng kapangyarihan. Ang pagkakaroon ng malakas na maritime defense ay itinuturing na kritikal, lalo na't 75% ng kalakal ng India ay dumaraan sa mga rutang ito. Kaya't hindi katakatakang aktibo nitong tinatanggap ang posibilidad ng pagiging kasapi sa Squad. Isang hakbang na magpapatibay hindi lamang sa posisyon ng India, kundi pati na rin sa kakayahan ng koalisyon laban sa unilateralismo ng mga dominanteng bansa. Samantala, ang South Korea ay nahaharap sa isang maselan, ngunit hindi maiiwasang hamon. Isa itong bansang may matibay na ugnayan sa China pagdating sa kalakalan. Subalit kasabay nito ang matagal ng alyansa sa Estados Unidos pagdating sa seguridad. Sa harap ng pabago-bagong klima ng rehiyon, lalo na sa patuloy na tensyon sa South China Sea, hindi na maaring manatiling neutral ang Seoul. Ayon sa isang senior South Korean official, hindi na natin maaaring baliwalain ang pagbabago ng ihip ng kasaysayan. Ang pagpasok ng South Korea sa Squad ay sinasabing magpapakita ng seryosong intensyon nitong protektahan ang kanilang interes, lalo't mahigit $700 bilyong ang halaga ng kanilang kalakal sa dagat noong 2024. Ang unti-unting paglapit ng India at South Korea sa alyansang ito ay sumasalamin sa lumalawak na multipolaridad sa rehiyon. Sa panahong unti-unting humihina ang tinatawag na unipolar na dominasyon ng Estados Unidos, nagkakaroon na ng mas malaking papel ang mga tinatawag na middle powers, mga bansa na hindi itinuturing na superpower, ngunit may sapat na lakas upang makaapekto sa pandaigdigang politika at seguridad. Hindi na lamang sila basta tagasunod, sila na ngayon ay mga aktibong tagahubog ng direksyon ng rehiyon. Sa naturang konteksto, parehong may mahalagang ambag ang India at South Korea. Ang India ay may strategic geographical position sa Indian Ocean, lumalaking military capability, at may kasaysayan ng matapang na paninindigan laban sa China. Sa kabilang banda, ang South Korea ay isa sa mga pinaka-advanced na ekonomiya sa Asia, may matatag na teknolohikal na base, at isa ring mahalagang tagapagtaguyod ng kalayaan sa kalakalan. Ang pagsasama ng dalawang bansang ito sa Squad ay hindi lamang dagdag na bilang sa koalisyon, kundi malaking hakbang tungo sa mas balanseng puwersa sa Indo-Pacific. Isang rehiyong patuloy na binabalot ng komplikasyon at kompetisyon sa pagitan ng mga bagong umuusbong at dating naghaharing kapangyarihan. Sa patuloy na pag-ikot ng mga pangyayaring geopolitikal sa Indo-Pacific, malinaw na ang mga dating nasa gilid lamang ng entablado ay unti-unti nang lumalapit sa gitna. Sa gitna ng mga ito ay ang India at South Korea. Dalawang bansa na bagaman may magkaibang kasaysayan at interes, ay parehong nagtataglay ng mahalagang papel sa rehimeng pansiguridad na umuusbong sa rehiyon.
Sa harap ng lumalalang presensya ng China sa South China Sea at mga kalapit na teritoryo, ang kanilang potensyal na paglahok sa tinatawag na Quad ay tila hindi na lamang opsyonal, kundi isang lohikal at estratehikong hakbang. Ang India, sa ilalim ng Act East Policy, ay naglalayong palalimin ng ugnayang panseguridad at ekonomiko nito sa mga bansa sa Silangang Asya at Indo-Pacific. Ang patakarang ito ay naging mas agresibo matapos ang madugong Galwan Valley Clash noong taong 2020, kung saan 20 sundalong Indian ang nasawi sa engkwentro kontra China. Ang insidenteng ito ay hindi lamang nagmulat sa kahinaan ng depensa sa hilagang hangganan, kundi nagsilbing mitya ng malawakang reforma sa kanilang sandatahang lakas. Mula noon, pinabilis ng India ang modernisasyon ng kanilang mga kagamitang pandigma at pinalawak ang kanilang pakikipag-ugnayan sa mga bansang may kaparehong pagkabahala sa lumalawak na impluwensya ng Beijing. Sa pananaw ni Defense Minister Rajnath Singh, hindi na sapat ang pagkakaroon ng sandatahang lakas sa lupa. Anya, ang malakas na Navy ay isa na ngayong mahalagang sangkap ng pambansang seguridad, lalo na't ang karamihan sa kalakalan ng India ay nakasalalay sa kalagayan ng mga karagatang bumabalot sa rehiyon. Ang pagpapalawak ng maritime security role ng India ay hindi lamang tugon sa pagbabanta ng China, kundi isang hakbang upang ipakita ang intensyon ng bansa na maging aktibong tagapagtanggol ng mga internasyonal na prinsipyo, gaya ng freedom of navigation at rule-based order. Samantala, ang South Korea ay kasalukuyang tinatahak ang isang maselan na landas. Isa itong bansang may malalim na ugnayang pangkalakalan sa China. Ngunit kasabay nito ay may matagal ng alyansa sa Estados Unidos sa larangan ng depensa. Habang lumalala ang tensyon sa South China Sea, mas lalong napipilita ng Seoul na magdesisyong muling suriin ang kanyang panig. Ayon sa mga ulat, handa itong sumali sa Quad hindi lamang bilang pakikiisa sa seguridad ng rehiyon, kundi bilang depensa na rin sa kanilang sariling interes. Partikular na ang seguridad ng kanilang kalakalan sa dagat na umabot sa mahigit $700 bilyong noong nakaraang taon, sa kabila ng panganib ng posibleng pagkasira ng ugnayan sa Beijing. Tila mas pinipili na ng South Korea ang seguridad kaysa ekonomiyang pag-asa sa isang nagiging agresibong kapangyarihan. Ang pagsama ng India at South Korea sa Quad ay sumasalamin sa isang makabuluhang pagbabago sa pandaigdigang istruktura ng kapangyarihan. Sa halip na puro Estados Unidos at China lamang ang mga bida, unti-unting lumilitaw ang multipolar na mundo, kung saan ang mga middle powers ay may kakayahang hubugin ang daloy ng kapangyarihan. Hindi na lamang sila basta tagasunod. Sila ngayon ay mga aktibong tagapagdesisyon sa usaping rehiyonal. May kani-kaniyang lakas na hatid ang India at South Korea sa posibleng pinalawak na Quad. Ang India ay may malawak na impluwensyang geopolitikal at lumalakas na kapasidad militar, habang ang South Korea ay kinikilala sa larangan ng teknolohiya at pang-ekonomiyang puwersa. Sa pagkakaisa ng dalawang bansang ito sa ilalim ng iisang layunin, higit pang tumitibay ang pundasyon ng kolektibong depensa laban sa anumang puwersang nais baguhin ang kaayusang umiiral sa Indo-Pacific. Sa ganitong paraan, ang balanse ng kapangyarihan sa rehiyon ay nagkakaroon ng bagong hugis. Isang mas inklusibo, mas matibay, at mas handang humarap sa anumang banta ng unilateral na pananakop.